Praise God. So, sa akin naman po is, nakakahiya sabihin, pero sabihin ko yung totoo. Tayo po bilang Kristiyano na po. So, bilang follower of Christ, ano ba ginagawa ni Christ? Ano ba yung mga turo niya? Ibenta mo yung mga ari-arian mo at ibigay mo sa mga hirap. Sa akin naman, lagi akong, nababothered ako lagi dito sa verse na to, which is, always, at pag sabihin na natin sa 1 to 100%, ang lagi ko lang nagagawa is between 30 to 45% sa udyok sa akin sa verse na to. Example po, dumaan ako, tapos nakita akong kulob eh. Ang rason ko, wala akong pera, pero may bawal akong kanin, tutulang, pwede ko naman hatiin. Which is tama. Udyok sa akin, udyok di mo ginawa, feeling ko kasalanan na. Which is true, yun ang feeling ko. Ito yung verse na to. Maraming bagay na gusto, alam kong pwedeng gawin kong tama. Ang purpose ko lang is abala sa oras, daming ganito ganyan. Pero sabi sa akin ng Holy Spirit, bakit? Mali ba yung ginawa mo? So ganun yung feeling ko, lagi yan. Kaya ang nagagawa ko lang lagi na tama is between 20 to 45%. I pray always na magawa ko siya 100% kasi followers nga po tayo ni Christ. Which is, makita ka sa daan, nanghihingi ng pera o pagkain, pwede mo nabutan. Sometimes, pag di ko kaya, pag ayaw ng self ko, ayaw ng puso magbigay. Ayaw ng puso magbigay ko. Dahil nagmamadali ako, ang ginagawa ko, nagpipray ako, Lord, bless mo yung tao na yun. Hindi ko po binigay ang pagkain na pwede kong hatiin o pera na dapat ibigay. Pero Lord, alam ko mas maganda ang ibibigay nyo kaysa mabibigay ko. Sometimes, pagbalik ko ng tao na yun, naka-Jollibee pa. Habang ako, nakamunggo lang. Wala ka doon, ha? So mas minsan, sometimes, pag hindi mo kaya gawin yung tama, gawin mo lang by prayer. Tama yung sinabi ni brother. Sometimes prayer lang ang magagawa mo is mas best pang bibigyan ng Panginoon. Pero kung ginagawa natin ng tama, tapos ginawa natin, dito nakikita natin si Jesus Christ. Hari siya ng mga hari. Pero bumaba siya sa lupa at naging tao at naging mahirap para makasalamuha lang tayo. Or ibahagi lang yung tamang daan. Halos siya hindi na siya nagdadala ng pera. Ang dala lang niya is panungkot. Yun lang. Pero ang Panginoon nagpo-provide sa kanya. Ang ginagawa niya, wala siya tinatagap pera. Ang nagkamahawak ng pera ang apostles. Pero ang ginagawa ng apostol, dinivide nila para sa mga mahihirap. Ginagawa nila lagi kung anong tama. Sometimes, pag tayo po, alam natin tama, pag hindi kaya ng puso mo, pag-pray mo, pero pag kaya mo puso mo kahit ano, lagi mo mumotive sa puso mo para magawa mo to, follower ako ni Christ. Dapat makita si Christ sa akin. Hindi ko naisipin yung sabihin ng ibang tao. Ang isipin ko kung para makita sila sa akin. Pag may tao pasalamat, hindi, pasalamat naman Panginoon dahil siya po nagturo sa akin maging ganito ako. So yun lang po. So hanggang ngayon, still, itong verse na to, ina-apply ko po. So yun po yung experience ko at lagi ko pa na araw-araw yan kasi nakikita ko araw-araw, dami sa paligid eh. Pagdating sa parkingan, paglabas ko pa lang sa parkingan, doon, dami na. Nagpipray ko, sometimes nag-aabot, sometimes hindi. Many times hindi, sometimes nag-aabot pala. So yun po yung katotohanan. So napakaganda po ng verse na to kasi dito po tayo natitrain. Ang nakaganda po nito, sama si Abby Brother, may Holy Spirit tayo eh. Kasi alam natin tama eh. Pero naglalaban nga, nasa lupa nga tayo. Nagdadaig lagi ang kagustuhan ng Panginoon. Pero ang nakaganda po, no, aware po tayo. Alam po natin yung tama. Kaysa hindi natin ang alam ng Panginoon, alam ng tama, syempre gagawin lang natin pang katulad ng unang gawa namin na ni Brother Paul na video. Kunyari, vlogger, yun pala, kinuha yung pagkain. Diba? So, ganun po ngayon pag wala ka sa Panginoon, yun ang ginagawa. Pero pag nasa Panginoon ka, hindi mo titingnan yung paligid mo. At hindi ka na na-expect na may nakatingin sa'yo. Ang lagi mo tinisip, to be followed, follow mo si Jesus, at naway makita na nasa paligid mo si Jesus Christ. So, yun po yung ma-add ko po sa verse na to. So, puri ng Panginoon, so tayo po idadako sa pangkaratang panalangin. So, lagi ko po itong sasabihin ko po ulit. Pag ako po yung nag-pray at may marinig po ako na nadidistract ako, ititigil po ako. Kasi ang harap po natin ay Diyos na banal. He is a consuming fire. Dito lang po, pag nabasa niyo po sa Revelation, ang 24 elders, yung muyuko po sila, binababa po nila yung kalang corona at lumuluhog. Yung 24 elders na yun po is hindi po yun marunong magsinusunod. Walang bahay ng kasalanan sa kanilang bibig, isipan at sa pamumuhay. Pero pag harap nila ang Panginoon, talagang yuyuko sila. Nagsishow sila ng reverence at respeto. Ginagawa natin to hindi lang dahil banal na takot sa Panginoon, kundi
i-show natin na respeto tayo sa Panginoon, every time may magpipray sa harap, try natin maging hindi magsasalita. Pag may kakausap sa'yo, mag-sign ka lang mamaya na kakausapin. Pray lang muna hanggang sa matapos. So, dito pala makikita natin na tayo totohanan naglilingkod sa Diyos na buhay. Na may banal na takot tayo. Mag-example po tayo. Magsimula po sa akin, sa atin, lahat sa church na to. So, let us pray. O dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po na kami po ay nandito lahat. Salamat po sa mga kapatiran na matagal na wala na nandito po ulit, katulad ni Jason. Salamat po sa mga bagong mukha na nandito, Ama. Pagpalain niyo po sila. Patuloy po kayong magdagdag ng maraming tao dito sa church na to, Ama. Kay sarap magpuri sa inyo, Ama, kung marami kami. Masarap pakinggan ang aming boses, Ama, ng sabay-sabay nagpapasalamat sa iyo. Dahil alam po namin na ikaw ang Diyos na buhay, na hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti sa lahat ng lumalapit at tumatawag sa banal mong pangalan, Ama. Ama, patuloy namin dinadalangin ng bansang Pilipinas. Nawa ito'y patuloy na maging malaya. Malayang makahayag ng iyong salita. Malayang iangat ng iyong pangalan. Malayang ihayag ang kabutihan ni Jesus. At malayang bahagi ang Ebanghelyo, Ama, na ang kaligtasan na kay Jesus lamang po. Ama, salamat po sa bansang Pilipinas. Patuloy niyo pong gabayan ito at pagharian niyo po ito, Ama. At Ama, patuloy niyo pong gabayan ang namumuno nito simula sa pinakamataas at sa pinakamababa, Ama. Patuloy niyo po silang bigyan ng banal na takot, Ama, na may takot sila sa inyo. Dahil po alam po namin naman sa gobyerno, napakahirap po. Ang hirap po sa kanilang trabaho dahil marami pong tentasyon po, Ama. Pera, threat, kung hindi mo pipirmahan to, sabi ng mga tao, hindi mo pirmahan, papatay mo pamilya mo. Ama, napakahirap po, maglingkod po sa gobyerno. Pero dahil po sa gabay at biyaya niyo, Ama, bigyan niyo po sila ng banal na takot at protektahan po sila, Ama, lahat ng gumagawa na yung kalooban, Ama. Salamat po. Ama, patuloy namin dinadalangin naman itong church na to, lumago, spiritually. Dumami yung spiritual family namin, Ama. Patuloy kaming maging init sa prayer sa bawat isa, Ama. Lagi kaming mag-encourage sa bawat isa, Ama. At higit sa lahat, Ama, ganyan po, Ama, sa upper deck. Patuloy niyo po yung pagpalain, lumago. Pagpalain niyo po ang aming pastor, si Pastor Ravi, Pastor Randy. At lahat ng tatayo sa harapan, Ama, pagpalain niyo po. At sa mamaya, Ama, sa mag-message, lamisan niyo po ang kanyang bibig. I-prepare niyo po yung puso't isipan namin. Buksan niyo po ang aming isipan sa mga spiritual na bagay, Ama, upang maunawaan namin ang iyong kalooban, maintindihan po namin at tulungan niyo po kami, Ama, na masunod ito ayon sa gabay ng Holy Spirit, Ama, na nanahan sa amin. Salamat po, Ama, sa kabutihan niyo. Salamat po sa laging pagdinig sa aming panalangin, Ama. At higit sa lahat, Ama, patawad po sa mga kakulangan at kalapasang nagawa laban sa inyo, Ama. Naway hindi niyo po ito tignan upang dinggin ang aming panalangin. Ama, patuloy niyo pong pagpalain, ingatan ang mga misyonary sa buong mundo, Ama, na dala-dala ang Ebanghelyo. Gabayan niyo po sila, protektahan niyo po sila, Ama. Hindi man namin alam saan sila ngayon, Ama, pero alam po namin na lahat ng naglilingkod sa inyo, Ama, ay pupunta sa lugar na delikado, lugar na ayaw sa inyo ang mga tao. Ama, gabayan niyo po sila. Magbukas kayo ng maraming pinto upang marami pang kaluluwa ang makasama namin dyan sa langit, Ama. Pagpalain niyo po kami lahat, Ama. Wala po kami magagawa kung wala ang biyaya niyo. At wala kami magagawa kung wala kayo sa buhay namin. Lagi namin niyaya kayo na lagi kayong guminta sa aming buhay, sa aming pamilya, sa church na to, sa lahat ng bagay na gagawin namin, Ama, naway laging kalooban niyo po ang masunod. Dahil po sa kalooban niyo po, Ama, there is a joy. Mayroon pong pag-asa, mayroong peace, mayroong happiness na di ma-describe po, Ama. Salamat po, Ama, sa kabutihan niyo. Pinupuri, sinasamba ka namin. Ito'y samot dalangin namin sa matag sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Isang mainit, mapagpalang mainit na tanghali sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Isang kagalakan po na muli kayong makasama. 2 linggo po kaming wala. Tama ba? Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Namiss namin kayo. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa buhay ninyo na napatunayan ko po na hindi kayo titingin sa nangunguna. Tama po ba? Tuloy-tuloy hanggat kayo ay may chance na mag-serve, mag-worship,
magbigay parangal at papuri sa ating Diyos na buhay. Dahil yun po yung purpose ng ating buhay, yung atin pong ibalik sa Panginoon ang pasasalamat. Ako po'y magpapasalamat din patuloy sa inyong panalangin. Tama ba kapatid? Pinanalangin nyo kami. Maraming salamat po sa panalangin ninyo. Naging successful ang amin pong bakasyon. Salamat sa Lord sa pag-iingat. Naging maayos naman po ang lahat. Masaya. Puta sa bulsa. Tama ba na? Ay, pinansa ko. Di, na ano daw? Oo, na natapalan na agad. Tama ba? Nagasgasan lang daw. Praise the Lord. So, salamat sa Lord dahil patuloy niyo tayong binibigyan ng pagkakataon na ma-enjoy yung ating bunga ng ating pagpapagal. Paminsan-minsan kailangan natin yon. So, next time, itong darating, pinapakita sa akin ng Lord na ang buong church naman. Gusto niyo ba yon? Oh, glory to God. So, paghandaan na natin, ano? Paghandaan na natin ang buong church naman. Hindi pwedeng kami-kami lang. So, parang, hindi pwedeng kayo-kayo lang. So, welcome po sa gawain ng Panginoon. Salamat sa buhay ni Sister Nora. Palakpakan po natin ang Lord. Salamat po, nakasama namin kayo. Salamat sa Diyos sa inyong testimony. Talaga naman pong pinatunayan ng Diyos ang katapatan niya. Tama po ba? Sa hindi po nakakakilala, Sister Nora po ang mas ahead ba? Mas matanda ka, kapatid? Ate mo siya. Ate, so mas bata na kapatid ni Sister Helen. So, tita siya ni Kim. So, Sister Nora ay hindi lang isa yung nararamdaman. Tama ba, kapatid? Ikaw ay pinagtagumpay din ng Lord sa ibang karamdaman. Like yung may diabetic ka po ba? So, ngayon nagiging normal na. Oh, praise the Lord. So, marami po siyang mga hinaing o karamdaman sa kanyang lupang katawan, pero still ang kanyang spirit, sabi niya kanina, pinalalakas. Yun yung mahalaga eh. Sabi nga ni Apostle Paul, sa panahon na ang katawan ko ay nanghihina, sa panahon na nawawala na yung tawag nito, minsan may time, di ba? Nawawalan ka na ng pag-asa. Pero salamat dahil yung spirito mo laging may lakas. May tibay na pagtitiwala sa Lord na lahat ng nangyayaring ito may dahilan. So, unang-unang dahilan, yung magtiwala ka sa Kanya. Unang-unang dahilan, yung makita mo yung power ng pangalan ni Jesus sa buhay mo. Yung katuparan ng salita niya, kasi yun yung importante. Kasi sa mga panahon na may problema, yung application ng iyong mga natututunan, nababasa, napapaniwalaan, dun mo talaga magagamit yon. Kaya mahalagang napupuno yung heart. Hello mga kapatid, are you with me? Yes po ba? Ang attention nyo po ba ay nasa salita ng Lord? Nandito tayo sa gawain. So kanina nga na-remind na ni Johnson na talagang bigyan natin ng panahon, i-focus natin yung sayang ilang minuto lang. So sabihin na natin, mag-spend tayo ng time ng 3 hours, i-compare sa ilang days na nasa labas tayo. Diba? Busy tayo sa work, busy tayo sa ating mga duty, sa ating mga responsibilidad. So ano lang ba yung oras? 3 oras, 4 na oras? Hindi naman Pinakamatagal na yung 3 na ibinibigay natin sa Panginoon. So sino nagbe-benefit? Ang Lord ba? Sino kapatid? Ikaw din, tayo. Tama? Tayo din, kaya tayo nandito. So salamat sa kabutihan ng Lord sa bawat isa. Thank you Lord at welcome natin yung fresh pa from Leyte. Si Adrian, o baba Adrian? Adrian, yan. So siya po yung kapatid ni Rodel na nakakabata. Sumunod, tama ba Adrian? Magkasunod sila. So nakakatuwa tong batang ito kasi open yung heart niya sa word. Ito yung nagagawa na kahit saang lugar, merong youth fellowship, may youth, anong tawag niyan? May mga activity na may kinalaman sa spiritual, Bible ang hawak, tama ba? Kaya ito hindi na bago sa kanila. So nakita nyo kanina, tumayo siya. Nag-share siya sa base o nagbase siya sa kanyang experience na nagkakasala siya pag tuwing nag-a-advise ang kanyang parent, ang kanyang magulang na hindi naman niya ginagawa. Kadalasan ganun ang mga anak, di ba? Kasi feeling ng mga anak, wala na kaming ginawang tama, lahat na lang mali. Wala na kayong ginawang maganda sa paningin nila. Puro na lang sermon, tama ba? Pero alam nyo ba, salamat na may nagsisermon. Kaysa walang tao na nagkikare sa inyo.
Walang taong nagbibigay halaga sa inyo. At hindi biro po ang role ng mga magulang. So mayroon pa po tayong mga nakasama dyan. Salamat sa mga taong ang ministry nila ay pag-prepare ng food, di ba? May mga, andyan po yung uncle namin, galing ng Leyte. Asa na yun? Andun. Nawa naririnig niya tayo at alam ko na ang word ng Panginoon ay hindi pwedeng iwasan. Tama po ba? Hindi pwedeng iwasan, hindi pwedeng tanggihan. Still, hindi ka man seryoso, nandun yun sa heart mo. Maa-absorb yun ng kaloob-looban mo. Kaya pagdating ng tamang time para sa iyo at ang Panginoon, hindi ka makakatakas. Ang tugon mo ay, I'm surrender. Ito ako, Lord. So, may kanya-kanyang panahon tayo. So, yan. Salamat sa Lord sa buhay ng bawat isa. Lahat tayo ay pinagpala. Yung verse natin ngayon na napakaganda, binigay ng Lord sa atin. Pwede ko siguro halimbawa yung kapatid, Kristiyano ka na. Pero namumuhay ka pa rin sa mga bagay na hindi dapat gawin ng isang Kristiyano. So, mabuti pa yung hindi ka nakaalam sa katotohanan. Tama ba? Kaysa yung alam mo na yung katotohanan, nandyan ka pa rin. Mas mahirap yun kasi mas matindi ang parusa. So, ngayon pa lang, inaano na tayo, nire-remind. O, nandun tayo sa sitwasyon, kaibigan mo, kakilala mo, nasa maling relasyon. Pero ayaw mo magsalita kasi ayaw mo magkasira kayo. Tama ba? Ayaw mong magalit siya, ayaw mong magkaroon kayo ng hindi magandang samahan, nagkasala ka kasi hindi mo siya kinorek. Tama? Nasa isang public place ka, may nakita kang hindi tama. Hindi mo isinuplong, o hindi mo pinuna kasi natakot ka na baka balikan ka. So yun, nagkasala ka. Kasi alam mo na yung tama. Hello mga kapatid sa pananampalataya. Lahat tayo may mga guilt. Guilty tayo sa maraming bagay. O ano pa bang pwede kong halimbawa? Kapatid sa traffic, di ba JR? Sino nga nagmumotor dito? Johnson, Jason, MJ, lahat, JR. Sa traffic, o sigurado ba 100% di kayo nagigil? Hello? Alam mo kung ano yung tama. Pero kadalasan nagmamadali ako eh. Wala nang makakita. Ha? Ano pa? Pila. Di ba? Ang tagal naman, ang haba. Meron namang shortcut eh. Ba't ko pa gagawin? Tama po ba? So, kung alam mo, ha? Oo nga. Kaya nga lahat, fixer. O, di ba? Lahat tayo. Kaya nga sabi ko, lahat tayo. Kaya nga may mga bagay na kaya nga tayo may word. Kasi gusto natin, ito ay, tinatama tayo ng Panginoon. Kinukorek tayo ng Lord. So, salamat sa Panginoon kasi, andyan yung salita niya para tayo ay ilagay sa tamang pamumuhay na hindi na natin abutin yung time na aanihin natin yung gawa ng ating mali, mga ginagawa nating mali. Kasi dito pa lang sa mundo eh, maigi nga dito lang sa mundo natin aanihin eh. Mahirap yung sa kabilang buhay. Tama ba? Kaya nga dito pa lang pagsisihan na. Okay? So sino nag-message ng last Sunday? Brother Johnson. Sino nandito? Taas ang kamay. Anong message? Anong pamagat? Anong nakuhang aral? Tulog? Follow what? Follow? Follow your heart? Yung advice sa mundo. Advice sa mundo? Okay, hindi nakakalugod? So anong relate nun sa spiritual? YOLO. So gagawin mo lahat ng mga bagay kahit hindi naman siya aligned sa Will ng Lord. Okay. So may natututunan talaga, hindi pwedeng wala ha. Kasi kung wala, nagsasayang lang tayo ng panahon. Tama po ba, mga kapatid ko sa pananampalataya? Kaya nasa inyo po yun kasi ang kondisyon ng heart ninyo ay ang Lord lang ang nakakaalam. Sayang naman. Sayang yung mga panahon. Kaya nga, pagkasip sineryoso mo, kapatid, sigurado, legit na legit. Mag-grow ka, titibay ka, lalalim ka sa Panginoon. Hindi ka maapektuhan ng mga negative na bagay. Tama? Negative na news, negative na mga nangyayari. Ilalagay mo to sa positibong perspective mo sa buhay. Na alam ko naman na hindi natin kontrolado ang mundo. Pero ang Diyos, control niya lahat. Okay po, so ngayon tayo po ay patuloy na magpalakas, magpatatag ng ating pong spiritual na buhay. Sa aklat ng Romans, napakaganda rin po ng reminders nito sa ating lahat. Anong pamagat mga kapatid?
Warning of God's wrath. Nako, hindi ano? Tayong lahat po ay tumayo at basahin po natin ng malakas yung sinasabi dyan sa monitor natin. Warning, babala. Okay, so basahin natin sa Romans chapter 1, verse ano yan? 18 to 25. Nakahaya, go, church! Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangan at kasamaan ng mga tao. Dahil sa kaniyang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil iyon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan. Ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng kanyang mga ginagawa. Kaya wala silang maidadahilan pa. Amen. Kahit na kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Di pinasalamatan ng sa halip, nagkakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang kanilang pag-iisip. Sila ay nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila ay mga hangal. Tinagpuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, na mga ibon, na mga hayop na lumalakad, at na mga hayop na gumagapang. Kaya tinayaan na sila ng Diyos sa kanamang pagnanasa, hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kamalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos. At tinalitan ng kasinungalingan. Sinampa nila at pinaglikuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa katotohanang napakapalad namin na malaya po kami magsama-sama upang pasalamatan ka, upang purihin ka, upang muling pag-aralan ng mensahe mo, ang salita mo. Dahil naniniwala po kami na may magagawa ang salita mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Ito po ang magbibigay sa amin ng tatag, ng tibay, upang harapin ang mga hamon, upang talikuran, tanggihan ang kasalanan, upang tanggihan ang mundo at patuloy na mamuhay ayon sa inyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, at pangunahan ng iyong Santong Spiritong Banal. Bigyan mo kami ng sapat na kaalaman na nagmumula lamang sa iyo, nang sa gayon po, hindi masayang yung mga sandali na ilalaan namin upang makinig, pag-aralan, tanggapin ang inyong mensahe. Sa tulong po at gabay ng Holy Spirit, dalangin ko po, kausapin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Magpakahayag ka po, maunawaan namin sa isang simpleng kaparaanan ang inyong salita. Thank you, Holy Spirit. Kayo ang aming maging guro. Hayaan mo na magliwanag ang salita ng Diyos sa puso't isipan ng mga taong narito ngayon. At ito ay maunawaan, matanggap nila ang katotohanan mula sa Panginoong Hesus at magbunga ng totohanan pagsuko, pananampalataya at totohanan pagsunod sa Diyos. Marami pong salamat. Use me, Lord God, bilang isang instrumento mo lamang, alulod at daluyan ng spiritual na pagpapala na nagmumula sa iyo. Ikaw po ang maitaas at ang iyong lingkod ang maibaba. Thank you, Lord. We give you glory, honor, and praise in Jesus' mighty name. Amen. Makaupo na pong lahat. Praise the Lord. Nasaan na po ang mga anak ng Diyos? Ba't nawala na rito? Ba't nawala na ng tao? Meron pa po ba doon bukod kay Z? Meron? Okay. Dito. Okay po. Tuloy tayo. Kaya na po natin nakikita ngayon sa ating panahon yung mga bagay na ipinapahintulot ng Diyos. Tama ba? Na maranasan ng tao. Mga pangyayari na pilit na hinahanapan ng sagot o solusyon na sino man o kahit sino man ay bigo o walang nakasagot. Tama po ba? May mga nangyayari na sinasabi natin, eh yan na yung galit ng Diyos. Tama ba? Okay, tapos na kaya? Ako naman. So, pinapahintulot ng Lord na mangyari yun kasi gusto niyang makita ng tao na merong makapangyarihan at buhay na Diyos. Amen po? Nais niya na makita at maranasan ng tao, madama na meron talagang nagmamay-ari at may kontrol ng lahat. Kaya nga ang pamagat ng pag-aaralan natin ngayon ay warning, tama ba? Of God's wrath.
Alam niyo po ba ang wrath or galit ng Diyos ay hindi kaya, hindi mo kayang isipin kung paano ibubuhos niya sa tao pagdating ng panahon. Kaya nga tayo nag-aaral, kasi inihahanda natin ang ating sarili. Hindi para maparusahan, kapatid, kundi inihahanda mo, kapatid, ang sarili mo para maging instrumento ka na marami ang makaalam ng katotohanan tungkol sa kaligtasan na nais ng Diyos na matanggap ng lahat. Amen po? Kaya nga sabi ng Bible, huwag mong ikahiya. Sabi ni Apostol Paul, hindi ko ikinahihiya. Tama ba? Andyan ba? Romans 1:16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. So ibig sabihin, walang pinipili. Hindi pwedeng, ay ang kaligtasan ay para lang sa may pera. Ay ang kaligtasan, ang salvation ay para lang sa mababait. Para lang sa mga reliyoso. Hindi po, sa lahat. Kaya nga kanina, may nang nagsabi dito, sino ba yung nag-share kanina na natutuwa siya sa matapang na nag-share ng word. Na sa kabila ng mga negative na mga comment, ay naniniwala ang ating nag-share na patuloy siyang magbabahagi. Kasi yun talaga ang ating misyon sa buhay na ito. At isa po yun sa panalangin ko na, Lord, sa pumuntahan namin, maging pagpapala kami. Kaya nga kung nagbakasyon man po ang inyong lingkod, ang gawain ay hindi nagbakasyon. Amen po ba? Kahit saan kami mapunta, hindi pwedeng hindi mag-share ng goodness, ng love. Lagi namin isinishare, nandito kami dahil sa biyaya ng Panginoon. Nandito kami dahil sa kagandahang loob ng Lord. Ito kami dahil sa grasya niya. Ito kami dahil sa katapatan niya. Gusto namin maranasan niyo ang pag-ibig ng Panginoon. Gusto namin maranasan niyo rin na ang Lord nagbibigay ng peace. Tama po ba? Sa magulong tahanan, magulong pamilya, ang Lord ang sagot. Ang Panginoon ang kasagutan. May problema tayo sa pinansyal. Pwede bang ang Lord ay may pipiliin lang na sasagutin? Pwede bang ang Lord ay may pipiliin lang na kailangan mo? Diba anong sabi ng word? Kung ang kanyang bugtong na anak hindi niya ipinagkait na ibigay, yung pa kayang mga pangangailangan mo, kapatid? Yung pa kayang gapiranggot na need mo, hindi niya kailangang ibigay? So ano lang ang gusto niya? Manampalataya ka lang. Magtiwala ka lang. So hindi pwedeng puro hingi. Meron ka ring duty, tama? Meron kang part. Yun ang hindi naiintindihan ng tao. Eh kasi Diyos naman siya eh. So ako, taga-hingi, siya taga-bigay. No. Pag humigi ka, kailangan, meron kang gagawin na part. Di ba sa mga magulang ganyan nga, di ba? O may gusto kang gawin, may gusto kang hingin, gawin mo muna to, di ba? Paghirapan mo, pagpaguran mo, magsikap ka, o ipakita mo muna sa akin itong sem na to, isang period na to, kung maganda yung grades mo. O gawin mo muna to, yung part mo dito sa bahay. Tama po ba? Ganun din sa spiritual. So gusto mong ma-bless ka pero hindi ka naman nagbibigay ng time sa Lord. Gusto mong mapunta sa langit pero ang ginagawa mo papunta sa impyerno. Hello! Tama ba? Gusto ko sa langit. Pero excuse me, kumusta ang buhay mo? Tama po ba? Gusto mo mapapunta gusto mo masulat ang pangalan mo sa Book of Life? Pero ang buhay mo hindi ka sulat-sulat sa Book of Life. Tama po ba mga kapatid? Kaya mahalaga po na mapaalalahanan tayo sa bagay na to. Kasi ang pagiging isang Kristiyano ay hindi puro blessing. Ang tunay na Kristiyano ay sinusubok. Dumadaan sa trials and testing. Dumadaan sa hardship. Tama po ba? Hardship pa nga lang, ayaw na, tribulation pa kaya. Diba? Pagtitiis pa nga lang, pagtitimpi, ayaw na. Self-control nga lang, ayaw pa eh. Tribulation pa kaya? Di po ba? Pagbigay nga lang ng time, ang tagal naman ng service dyan. Ang dami namang nire-required ng church na yan. Kabago-bago ko pa lang, taga-walis na ako agad, taga-punas, taga-bit-bit ako agad. Alam niyo po, ang sarap-sarap ng feeling na maging part ka ng body ng Panginoon. Amen po. Napakaraming gustong mag-serve. Pero dahil nandun na sila sa mega church, napakadaming tao, may halos di ka naman
napapansin? Di ba, hindi nyo napapahalagahan? Dahil nilagay tayo dito ng Lord, bawat isa sa atin dapat may part, may function sa body ng Panginoon. So, hindi lang tayo taga-upo, taga-pakinig, taga-turo, taga-puna. No! Meron kang part. Bigla ako nagkaroon ng tapang na sabihin to kasi nilid ako ng spirit. Ilang taon na tayo dito sa Banaba? Ilang taon na? 3 years. Pero, pagpaumanin po pero walang nagkukusa. Pastora, pwede po bang ako ang maka-assign, maglinis? Pagod po ako, hindi po ako nangwenta ha, gusto ng spirit ko ilabas. Kasi hindi lang po ako ang lingkod ng Lord. Lahat tayo. Lahat tayo. So pag Saturday po, kailangan meron po akong katuwang. Kasi kailangan ko pong mag-ikot, kailangan ko pumunta rito sa church. Pero sad to see po, wala talaga po eh. Kailangan yung CR, may tubig. Kapatid, panahon na po para tumayo tayo sa ating kinaupuan at magbigay ng panahon at magkaroon ka ng part para sa gawain ng Panginoon. Hindi ko hangad na saktan kayo, kundi gisingin kayo. Amen po ba? Na hindi lang po ako. Lahat po tayo. Lahat po tayo may part sa body ng Panginoon. Kaya nga po, masarap isipin na umuunlad, nagpapatuloy ang ministry ng Lord kasi lahat nagpa-function. Lahat magaan, tama? Magaan, madali. Kasi alam ko sa sarili ko na marami tayo. Marami tayong gumagawa. Kaya sabi ni Apostol Pablo dito, ang buhay natin ay laging may purpose. May mission. So kahit saan ka pumunta, saan ka ilagay ng Panginoon, isipin mo, ano bang magiging gagawin ko nito? Ano bang part ko na matutuwa ang Diyos? Tama po ba? Na mabibigyan ko ng kaluguran ang Panginoon. Ano bang dapat kong gawin para mangyari yung purpose ng buhay ko? Kasi kapatid, hindi ka dapat nakukontento na ikaw ay meron ng katiyakan ng kaligtasan. Na sabihin mo, anytime, ready na ako. Anytime, gusto ko na, wala nang problema. Panatag ako. Napupunta ako sa langit. Okay, yes, pero kumusta naman yung pinagagawa sa'yo ng Lord dito? Di po ba? So, salamat sa Panginoon dahil nagkakaroon tayo ng chance na magpaalalahanan sa atin pong kalalagayan. So, sa binasa natin kanina, sabi ng Lord, nahahayag na mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. So, hinahadlangan na makilala, na malaman ang truth. Ano ba sabi ng Lord? You will know the truth and the truth will set you free. Maraming mga nakagapos sa atin na akala lang natin napakalaya natin. Pero in spiritual aspeto, napakadami po. Alipin tayo ng mga maling katuruan, maling paniniwala, maling nakagisnan, maling nakagawian, ano pa? Maling pamahiin, ano pa ang nakagapos sa atin? Maling pananaw sa buhay, marami. Alipin tayo ng ating kahinaan, pero salamat dahil andyan ang salita ng Diyos. Katotohanan na nagpapalaya sa bawat isa sa atin. Noong araw po, hayagan yung puot ng Diyos na ibinibigay niya o itinapataw niya noong Old Testament. Tama ba? Noong una, ano yung una na itinataw ng Lord na punishment niya sa mga tao? Dahil sa kasamaan. Lunok. Sa Tagalog, baha. Tama po ba? Sa English, ano? Johnson? Kailangan na yung kasi may Bisaya, may Tagalog. Dapat may English. Tama po ba? Flood. So, baha. Lunok, pag baha ay pag late, waray, lunok, ginlunok. Ayan, so kompleto tayo. Lahar. So, ano po yun dyan sa, na verse? Genesis, ano yan kapatid? Please. Chapter 6, verse, ano yan? 5 to 8. Tama ba ako? Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Tingnan niyo po. Sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang.
Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Kinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe o si Noah ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ngayon, kung sa panahon natin, may makita kayang kagaya kay Noe sa atin. Parang wala na, no? Walay. So talagang gugunawin ng Lord. Ito yung nung araw. Next, saan ginunaw ng Lord nung panahon na yon ang mundo? Bukod sa tubig. Verse 13. Meron pa bang verse 13 ng Genesis? Meron, 6:13. Anong sabi sa 13 dyan? Sinabi Ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Nangyari ba yon? Yes, nangyari. Lahat. Walang nakaligtas maliban sa family ni Noe. So next, saan niya ginunaw ng mga panahon ng old? Saan po? Tagutom at wala ba dyan tabak? Tabak. Ano pong sabi sa Ezekiel? Basahin niyo po. Ezekiel 6. Ezekiel chapter 6 verse. Sige, basahin mo kapatid. Nandyan. Pinapasabi na kayo ng Yahweh, pumalakpak at pumadyak. Malakpakan, pumadyak at sabihin mabuti nga sa sambahayan ng Israel. Mabuti nga. Uubusin kayo sa pamagitan ng tabak, ng salot at ng tagutom. Ang nasa malayo ay mamamatay sa salot at sa tabak naman ang nasa malapit. Meron pa ba? Ang matitirang buhay ay papatayin naman sa gutom. Ganyan ang gagawin ko upang ipadama sa kanila ang aking matinding galit. Makikilala nga nilang ako si Yahweh kapag nakita nilang naghambala na, nakapila. Ayun, tama si Fel. Naghambalang ang mga patay sa harapan ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa mga burol, mga bundok, sa ilalim ng mga punong kahoy, at malalagong puno ng insena. O sa alinmang dakong handugan nila o handugan nila ng mababangong samyo para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So ang tindi ng galit, parurusahan ko nga sila at alinmang lugar na tirahan nila ay paghaharian ko ng lagim mula sa kapalangan ng diblat. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Nangyari yun. Ginawa yun nung panahon. Talagang, kasi ang mga Israelita that time sumobra na. Grabe na ang kanilang kasamaan. Hindi na sila nakikinig sa payo or sa paalala. At next, paano ginunaw ng Lord? Ito yung mga patunay lang na totoo. Nagpaulan ng apoy at asupre. Totoo yun. Kanino yung nangyari? Oo, pwede. Thank you. At alam niyo, Deuteronomy, chapter ano yan? Meron ba? Hello? Chapter 29, Verse 22 22, makikita ng sanilahing susunod sa atin at ng mga dayong mula sa malalayong bansa ang mabigat ng parusa ni Yahweh. Tama? Makikita nila ang lupaing tinupok sa pamamagitan ng asopre at tinapunan ng asin. Kaya kahit damo ay hindi tutubo roon. Gaya na nangyari sa Sodoma at Gomora, Adma at Seboim, nang ibagsak niya rito ang kanyang matinding galit. At sasabihin ng lahat, hanggang anong version? 28. Okay. At sasabihin ng lahat na nakakita nito, bakit pinuksan ni Yahweh ang bansang ito? Bakit matindi ang naging galit niya sa kanila? Ang isasagot ay, sapagkat tinalikuran nila ang kanilang kasunduan kay Yahweh, ang Diyos na kanilang mga ninuno, na siyang naglabas sa kanila sa Ehipto. Sila'y naglingkod at sumamba sa mga Diyos-Diyosang hindi nila kilala, at ipinagbawal ni Yahweh sa kanila. Yan ang dahilan kaya nagalit sa kanila si Yahweh at ibinagsak sa kanila ang sumpang nakasulat sa aklat na ito. At dahil sa matindi niyang galit, sila'y pinaalis ni Yahweh sa kanilang lupain at itinapon sa ibang lugar. Naroon sila ngayon. So, grabe po yung mga nangyari nung unang panahon. Totoo po yan na nangyari. Next pong verse, may Genesis ba dyan, kapatid? Chapter ano yan? Chapter 19, 12 to 13. 19 verse 12 to 13. 12. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, magmadali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito, sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong
laban sa mga taga Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Kaya, kapatid, nakikinig ang Lord sa mga sumbong na mga anak niya. Kaya nga, di ba kadalasan, huwag ka nang gumante, isumbong mo na sa Lord. Then pag ang Lord ang gumante, di ba sabi sa Romans ba yun? The vengeance is mine. Ang hirap. Wala kang matatakasan. Wala kang matataguan pag ang Lord ang kumilos. Anong version? 12 to 13, and then 19:23. to 26. Mataas ng araw nang makarating si Lot sa Zoar. Sa kapalamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asobre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya ito'y naging isang haliging asin. So, kaya nga kahit anong mangyari, huwag natin lingunin yung ating mga ari-arian. Huwag tayo manghinayang. Kasi kahit na anong gaganda niyan, anong dami niyan, higit na magaganda yung nakalaan sa atin sa langit. Tama po ba? Kahit manghang-mangha kami sa Leia, Temple of Leia. Tama ba? O, natatawa si ano. Manghang-mangha kami sa Temple of Leia sa Cebu. Nakarating ka na ba doon, kapatid? Grabe, yung kaninong lugar yon? Kay May-ari po ng May ano si Ellen Adarna, yung lola niya. Nandun yung statwa niya na gold. Gold na gold. Grabe, sabi ko, Lord, wala pa rin. Wala pa rin yung sa heaven. Grabe, pero dun mangang-manga ka na. Talagang first time ko din naman makakita kasi hindi naman talaga kami pupunta sa ganun. Diba? Sinadya, napakataas, napakalawak, napakaganda, gabi. O di lalong nagningning, diba? Lalo kang mamamanga sa mga nakalagay doon. So, yung yaman na meron sa mundong ito, ay huwag mo nang lingunin. Tama? Huwag mong panghinayangan yan. Kasi hindi kanyan maililigtas. Tama po ba? Yung kayamanan na yan, wala yan. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, lahat ng bagay, itinuring kong basura. Tama ba yung word? O, itinuring kong basura, kapalit. Tama? Sa Ephesians ba yun? Ephesians, Philippians. Kapalit ng pagkakilala ko kay Kristo. Sipin niyo yun? So, kung ikaw ay, sino naman nagsabi kanina na, sabi ng Lord, ibenta mo ang ano mo at ipamigay mo sa mahihirap. Okay, simulan mo na, kapatid. Wala ka sa kari-arian. Lahat ng kayamanan mo, ibenta mo na, i-share mo na sa amin. Ay, hindi. Sa mga nangailangan talagang masigit. Okay? So, salamat. Ang ganda ng practice nila that time, no? Nung panahon nila. Kayamanan mo, kayamanan ng lahat. Ng church, ng kapatiran. Mai-enjoy ng lahat yung pinagdila nun. Kaya nga doon na parusahan si Safira at okay, ibang topic yun. Next po, 1923 to 26. Okay na ba, kapatid? So, next, sabi dyan, ngayon naman, ang puot ng Diyos ay hayagan din naman niyang ipinapakita sa mga tao. Or, hayagan natin nakikita sa mga tao. Totoo yan. Number 1, makikita natin na pinatitigas ng Lord ang puso ng tao. Napansin niyo po yun? Kasi, binigyan ka na ng chance. Binigyan ka na ng pagkakataon. Tapos ito ka pa din. Oh, ayan. Example ko yung pero, yung time ni Joseph. Oo. Pinatigas. No? Pinayagan, tapos babawiin. Diba, bago-bago ang isip. Okay? So ngayon sa panahon natin, meron din. May sinasabi ang aklat ng Romans 1. 1:24. Ano sabi dyan, kapatid? Kaya tinayaan na sila ng Diyos sa kanilang marunong pagkinasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang pagkawa. Mapigil Halayan sa isa't isa. Oh, so meron ba ngayon yan? Meron. Diba? Madami. Talagang rampant bang tawag doon? Grabe, kaliwat kanan. Kaya, paalala, walang nilikha ang Diyos na sobra pa sa lalaki at babae. Babae lang at lalaki. So pag sumobra doon, hindi na sa Lord galing. So huwag tayong magpadaya sa mga nakikita natin na uy, kasi siya ay ganon, sikat, kilala, maraming pera, ganon na rin ako. Ginagawa na kasi marami. Ginagawa na kasi. Ginagawa na kasi. Ginagawa ng madami, yes, oo. Kaya gawin ko na rin. No. Huwag po. Ha? Hindi pa.
Di po, patas ang Lord pagka nagparusa. Ang mundo lang ang hindi patas. Okay, sinasabi sa Ephesians 1, meron ba? Episode 2. Ano na? Episode Sa Ephesians chapter 2 verse 3, tama ba ako kapatid? 2. Opo. Sabi niya, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Kaya salamat kapatid, dahil nagpasya ka, natalikuran, itakwil, yung mga bagay na alam mong hindi nagbibigay kaluguran sa Diyos. Meron pa ba? 5. 5, 6 to 10. Ano no? Episode 6 to 10? 10? Huwag kayong madaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya huwag kayong makisama sa kanila. Tama po ba? Opo. Hanggang ano yan? Hanggang 10. Hanggang 10. Dati kayo nasa Kadiliman, ngunit kayo nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo nasa Panginoon, mamuhay kayo ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng mamuhay sa liwanag, sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. So pag sinabi mong okay, gagawin ko, magkaiba yon sa sisikapin ko. Kasi pag sinabi mong gagawin ko, may tendency pa na hindi mo magawa kung ano yung mabuti. Pero pag sinabi mong sisikapin mo, lahat ng kaya mo, ibibigay mo para magawa mo ang mabuti. Amen po ba mga kapatid? So next verse, meron ba? Colossus ano yan? Colossus 3 verse 6. Chapter 3 verse 6 hanggang 7. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinagarian pa ng mga ito. So, nagkakakunik pa yung mga verses na nagpapaalala, dati kayong ganyan, ngayon hindi na. So, hindi na kayo kabilang sa kakapuutan ng Diyos. Dahil kayo na ang magiging daan para yung mga tao madala mo sa habag at grasya ng Panginoon at hindi sila mag-aantay ng puot o ng pagbuhos ng galit ng Diyos dahil wala talagang makakaiwas. Amen po? So kung meron tayong past, may present, mayroong future. Tama po ba? So ito naman yung future o sa inaharap na mangyayari. Nandyan ba? Isaiah. Meron ba tayong Isaiah? Number 2. Isaiah ano? Number 2 na. Number 2? Opo. Na makikita sa Oo. So, anong sabi dyan? May Isaiah 20? 4, 1 to 13. Sige po. 24 verse 1 to 13. Ang daigdig ay wawasakin ni Yahweh. Sasalampain niya ang mga lupain at pangangalatin. Ano yung pangangalatin? Paghiwalay-walayin, no? Ang mga tao. Iisa ang sasapitan ng lahat. Mamamayan at pare, alipin at Panginoon, alila at may-ari ng bahay, nagtitinda at namimili, namumutang at nagpapautang, mawawasak ang daigdig at wala nang pakinabangin pa dito. Mangyayari ito sapagkat sinabi ni Yahweh, matutuyo at malalanta ang lupa, manghihina ang buong sanlibutan, ang langit at ang lupa ay mabubulok. Sinira na ang daigdig ng mga naninirahan dito dahil sinuway nila ang katuruan ng Diyos at nilabag ang kanyang mga utos, winasak nila ang walang hanggang tipan, kaya susumpain ng Diyos ang daigdig at magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Mababawasan ang mga naninirahan sa lupa, kaunti lamang ang matitira sa kanila, mauubos ang alak, nako, wala ng alak naman, malalanta ang ubasan, praise the Lord. Ang mga nagsasayat daranas ng kalungkutan, ang masayang tugtog ng tamburin na hindi na maririnig, titigil na ang ingay ng mga nagsasaya, mapaparang ang masasayang tunog ng alpa, mawawala na rin ang mga nag-iinuman, tama ba? Ang pag-iinuman ng alak, saliw ng awitan, ang alak ay magiging mapait sa panlasa, magulo ang lungsod na winasak, ang pintuan ng bawat tahanan ay may harang upang walang makapasok. Sa mga lansangan ay sumisigaw sila dahil kulang ang alak. Naka-highlight ang alak, napapansin ko. Nawala na ang kagalakan. Lahat, Lawi sa kalungkutan.
Nawala ang kagalakan at nauwi sa kalungkutan. Lahat ng kasiyahan ay napawi sa lupa. Naguho na ang buong lungsod. Ang pinto nito ay nagkadurog-durog. Ganyan din naman ang mangyayari sa lahat. Ano sabi yan? Sa lahat Ng bansa sa daigdig. Parang puno ng olibo matapos lagasin ang bunga. Tulad ng ubasan matapos ang anihan. Mga kapatid, totoo po ito. Future to mangyayari. Bakit kaya hinighlight yung alak? Kasi di ba hindi kompleto ang kasiyahan pag walang alak. So ang mga tao, pag sobrang lasing, nawawala na sa katinuhan. So hindi masamang uminom, ilagay lang sa tiyan. Hindi sa kasi nawawala na sa katinuan, nawawala na sa wisyo. Kapatid, pag alam mo na hindi na magiging maganda ang iyong buhay o ang iyong pananaw, ang iyong paningin sa kapwa mo pag nakadami ka na ng inom, abay, huwag na. Tulog na, ano? Pero ang lino ng Bible, huwag kayong magpakalasing sa alak. Kaya pag uminom ka, inom ka lang. Hindi to the point na gumulong ka na't lahat. O, sa tingin mo matutuwa ang Lord? Hindi po. Next verse, Matthew. Meron ba, Matthew? 24 verse? 21. Anong sabi dyan sa 21, kapatid? Sapagkat ang araw na yon, ang mga tao ay magdaranas, tama? Darating ang araw na Paparusahan? ang hukbo ng kasamaan sa himpapawid. Gayon din ang mga hari dito sa daigdig. Yun na yan, 24, 21. 24. Sapagkat ang mga araw na yon, ang mga tayo magdaranas sa matinding kapigatian, hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi pa nararanasan pa kahit kailan. So, pareho lang naman, ano? Parang yung word lang yung ginamit. Okay. So, meron pa bang another verse na magpapatunay na mangyayari yan in future? 2 Peter chapter 3 verse 6 to 7. Sa pamamagitan din ng tubig na malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahon yon. Sa pamamagitan din naman ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan, take note, ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon, pinalagpas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, inutos niya na sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan. Kaya kapatid ko sa pananampalataya, kailangan po natin gawin ang ating part. Kailangan natin gawin ang ating misyon sa buhay. So nandyan, bilisan ko na. Dahil madami pa yung mga tao na hindi kumikilala sa Diyos, gawin natin yung ating part. Next, dahil tayo ay nasa huling araw na, tama ba kapatid, nandyan? 2 Timothy, mga verses. At last, dahil dadating ang panahon na hindi na sila makikinig sa itinuturo ng Bible. Kaya ngayon pala, kaya tayo nandito, nagpapalakas, kumakain ng spirit. Pag kumain tayo ng kumain, hindi ba natin inilalabas yun? Hello! Pag kumain tayo ng kumain, hindi ba natin ilalabas? Oh. Ganun yung nangyari sa akin sa Leyte. Bawat puntahan namin, puro karne, puro lechon, dumating yung time na impacho naman. Impacho ba yun, Di ako natunawan? Yung sumakit yung tiyan ko, tapos hindi... O, diba? So, anong mangyayari pala sa atin pag tanggap lang tayo ng tanggap at hindi natin inilalabas? Anong mangyayari? Kailangan natin ilabas. Kailangan natin pakainin din yung iba. Kasi yung inilalabas din naman natin, nakakain yun ng lupa. Tama ba ako? Tama, di ba? Yung mga dumi, oo. So, sa spiritual naman ay, kung ano yung natanggap mo at nararanasan mo, hindi pwedeng hindi mo yan ibahagi. Hindi pwedeng hindi mo gawin. Kung ano man yung naranasan mo, hindi pwedeng hindi ka makaramdam na i-share din sa iba. Hindi ka makaramdam ng, anong tawag ng burden?
para sa kanilang soul, para sa kanilang spirit. Kasi naniniwala ako, kung malinaw sa'yo, naiintindihan mo ang tunay na hantungan ng tao, hindi ka magdadalawang isip at mahihiya. Magkakaroon ka talaga ng tapang kahit sino pa yan. Simpleng, alam mo bang mahal ka ng Diyos? Hello po, di ba? Huwag naman yung dala ka ng Bible at lumapit sa tao, tatalikuran ka kaagad nun. Punuin mo yung puso mo ng word. Para kahit wala kang Bible na dala, lalabas sa bibig mo. Tama po ba? Hindi naman kailangan sa lahat ng oras sabi sa kapitulo, sa bersikulo. Pero ang tao ayaw nang makinig sa born again eh. Ay, born again yan, boring. Bersikulo, kapitulo. Diba? Simpleng, alam niyo po ba? Napakabuti ng Diyos. Ilang taon na po kayo? Tama po ba? Wow! Grabe ang grace ng Lord sa inyo. Naisip niyo po ba minsan na pag dumating yung time na wala na kayo dito? Tama! Siyempre, isasagot niya, hindi ko nga alam yun. O, doon ka pumasok. Alam mo ba? Namatay si Jesus para sa inyo. Nabayaran na ni Lord ang lahat ng mga kasalanan mo. Kaya po pala namamatay ang tao dahil sa kasalanan. Kasi yun ang malinaw na sinabi ng Panginoon. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, may kambyo, may pag-asa. Yun ang inyong ibahagi sa tao. So, pumunta na tayo sa pagtatapos. Ano ba yung pagtatapos natin dyan? Hamon. Sa hamon. Mga kapatid, ito yung warning sa lahat. Paalala. Kasi ang sabi niya doon sa ating teksto, tama po ba? Sa Romans, sabi ng Lord sa Romans chapter, ano ba tayo? 1 verse 18. 18 to 25. Hinahayaan na ng Diyos na magpasasa ang tao sa kanyang kasamaan kasi nag-aantay na lang ng judgment. Nag-aantay na lang ng parusa. So sa atin, hindi. Kasi andito pa. Ito yung time. Nandito tayo sa grace period ng Lord. So may hangganan ito mga kapatid. Kaya tayo ay mag-double time, triple time. Ano pa? 10 times. Doble. Okay, so yan po. Sabi dyan sa 2 Peter, o sabi mo na dito, tama po ba? 2 Peter 3 verse 2 Peter, ang ating challenge. 8. Mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Kaya parang kung sasabihin natin, ako matagal pa yan, bata pa ako. Kung matagal pa yan, bata pa ang mundo, no. Sabi dito, ang 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa Panginoon. Ayan ang patunay. So next, sabi niya, wala na? Bakit wala? Anong next? Meron yan kapatid. Sa 8 to 9 eh. English po ako eh. Sino may Tagalog? Kasi yung aking Peter, patingin, Peter chapter 3:8 to 9. 3:8 to 9. So, sabi niya dito sa 9, asan ang 9? Nandito. O, tama naman. Tapos pagdating ng 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang mga pangakong iyon, alang-alang sa inyo. Binibigyan niya kayo ng pagkakataon, o binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat, na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So, kaya hindi pa binubuhos eh. Kasi gusto ng Lord, magsisi ang lahat ng tao bago niya gawin yun. Pagka natapos na ang grace period ng Lord, hindi na makakaiwas ang tao sa wrath or galit ng Panginoon. So ngayon pa lang kapatid, gawin na natin. Gawin ko na, gawin nyo ng lahat, nating lahat ang ating tungkulin. Ano ba tungkulin natin? Ipahayag si Kristo ang kaligtasan. So gawin natin sa ating relatives, sa ating mga kaibigan, kakilala, i-share po natin ang salvation, ang gospel. So okay po, may natutunan po ba mga kapatid ko sa pananampalataya? Amen.
ng Lord ngayon? Warning, babala. Na talagang totoo po na may opo, at andun yung galit ng Diyos sa lahat ng mga tao na hindi siya kinikilala. Sa lahat ng mga tao na, ano sabi doon? Kinalitan nila. Oo, nagawa ng mga kamay. Sinamba nila yung mga nilikha instead na yung lumikha. Kaya, warning yun. So, hindi kami ang nagsasalita nito, kundi ang Bible. So, matindi yung galit ng Lord sa mga sumasamba sa hindi sa Kanya o sa mga gawa ng kamay. Okay, let us pray. Hallelujah, glory to God. We give you praise, O Jesus. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa amin pong natutunan na pag-aralan tungkol po sa matindi mong galit na ipapataw sa panahon na hindi po magsisisi, tatalikod ang tao sa kabila ng mga babala, sa kabila ng paalala, sa kabila ng paanyaya. I pray, Lord, na kami ng mga anak mo ay maging aware sa mga bagay na ito at lagi pong bukas ang aming kamalayan na sa lahat ng lugar, aspeto ng aming buhay, sa mga tao na aming nakikilala at nakakausap, bigyan mo kami ng lakas ng loob, ng tapang, na ibahagi ang gospel of salvation, ang love mo, ang grace mo sa lahat ng tao. Tulungan mo kami sa gabay ng Holy Spirit na magawa namin ang lahat ng ito dahil dito ka nalulugod at ito ang tunay na purpose, layunin ng buhay namin. Marami pong salamat, Banal na Espiritu, sa pangunguna at pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Lord, sa iyong mataas na papuri. Thank you, Jesus, sa apaw-apaw na blessing in Jesus' name. Amen, amen, at amen. Hallelujah. Glory to God. Tinuturo na ako, yes! Dadako na po tayo sa isa pang bahagi ng ating gawain. Ito ay yung pagbibigay. Kaya makibasa muna tayo. Hello. Yun. Makibasa muna tayo. Check. Ibasa po tayo sa Kawikaan 3:9. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. So, lahat ba to, sino dito yung nagkaroon ng work, tapos ang promise unang sahod ibibigay natin kay Jesus or magbibigay tayo? Sino yung relate dito sa verse na to? Ako, relate ako dito dahil before, nung nag-start pa lang ako mag-vlog, so alam naman natin na may threshold doon or kailangan mong ma-hit na amount bago mo makuha yung pera mo. Sabi ko yung makukuha ko dito is ibibigay ko sa church, which is nangyari naman. Kaya sa Diyos ang papuri, kaya nakapagpunta tayo paunti-unti ng mga gamit, sarili na natin, hindi na tayo makakila, or hindi na teka-teka yung mga ginagamit natin dito. So sabihin man natin na yung iba ay ano-ano natin, pinag-ambag-ambagan, pero purihin ng Panginoon dahil ang Diyos ay tapat. Yung binigay niyang biyaya naman doon ay higit pa sa ibinigay ko dito sa ating bahay panambahan. Kaya binibigay ko na lang din na relate dito sa verse na to is yung lakas natin sa araw-araw. So yun pa lang, sino bang doktor ang kaya makapagpalakas ng sino mang wala, di ba? Sino bang doktor ang makapagbibigay sa atin ng lunas ng sakit na wala talagang totally healed ka na. Meron, may maintenance, may gano'n, hindi ka pa rin totally magaling. Ang Panginoon lang. Kaya never naging unfaithful sa atin ang Panginoon. Kaya maging faithful tayo sa Kanya. Although, ang dami nating pagkukulang. So, pagpapatotoo ko na rin yung naging lakad namin at iningatan niya kami sa aming dinaanan. So, andun yung cover and protection niya dahil isang pagkakamali, ubus kami lahat.
Alam niyo yun mga kapatid. Napaka-miracle yung mga nangyayari kasi nung pag gabi, hindi mo makikita yung daan, okay lang eh. Nung makikita mo na, nung pabalik ka na, doon mo makikita, ma-amaze ka na, kasama mo ang Panginoon. Bakit? Konting pagkakamali mo, bangin na. Konting pigit ng mata mo, track na. Di ba? Tsaka ma-amaze ka dahil andun yung paggabay niya rin sa natumuwid kami ng isla. Kasi maraming takot sa amin doon eh, pag gumagano na yung bangka. Then, number 1, binigyan niya ako ng lakas para makapag-earn ng financial, para ma-finance yung ano na yun, ang vacation na yun, na makatagal at masustain at awa ng Panginoon na provide naman natin, hindi pa naubos, kaya sa Diyos ang papuri, dahil talagang hindi niya papahintulutan yung isang bagay na alam niyang mahihirapan ka o tayo mga anak niya. Kaya salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng lakas o makapagtrabaho, although hindi ako tapat. Kasi kung tapat ako, hindi lang ganito yung church natin. Naniniwala kayo? Yes. Diba? Hindi pa ako tapat niyan. Kaya pipilitin kong, sabi nga ni Brother Johnson, ibigay mo kung ano yung kayamanang meron ka. Soon, sisikapin ko sa Diyos ang papuri dahil lahat naman ng paghihirap natin is para sa pamilya natin at saka sa ikalulugod ng ating Panginoon. Kaya tayo po yung magbigay. Thank you, Lord. Maraming salamat. Wala.